Hello po sa ating lahat. Ipagpatuloy natin yung vlog natin kanina. This time, talakayin natin yung kung bakit galit na galit ang mga Aliman, particularly si Hitler sa mga Hudyo. Just sharing, ano. Kasi ang yung galit ng mga iba't ibang nationality sa mga Hudyo ang nag-udyok sa mga Hudyo na itatag ang State of Israel. Kaya nga sinasabi natin na whatever happens, talagang titindig ang mga Israeli laban sa mga whatever countries o whatever people na sila ay yuyurokan o sasakupin. So hindi susuko yung mga Israeli. Okay. Ngayon, sabi nga natin noon, wala pang state of Israel o walang bansang Israel kasi ang mga Israeli ay na-disperse sila, no? So sila ay naninirahan sa mga iba't ibang bansa, particularly sa Europe. Ngayon, noong panahon ni Hitler, talagang sila, pinapatay sila. In fact, yung final solution ni Hitler ay yung patayin ang lahat ng mga Diyos. Then at some point, they succeeded dahil ayon sa estimate, mga 6 million Diyos ang namatay. Yung the rest, nag-escape kung saan-saan. Kaya, ngayon, bakit kaya galit na galit si Hitler sa mga Diyos? So, actually, yung pagkamuhi sa mga Hudyo ay nagsimula pa yan noong 18th century. Kasi, itong mga Hudyo kasi parang ayaw nilang yung makibahagi ng kanilang bansa kung saan sila pumupunta. Ni-retain nila yung kanilang practices, yung kanilang mga religion, yung mga kultura. Kaya tuloy hindi sila naging bahagi ng mainstream population ng nasabing bansa, no? So they remain distinct as a group in that country. So therefore, madali silang ma-identify from the rest of the population. Okay. Then at the same time, marami sa kanila naging successful businessman as professional. So naiinggit yung mga original na tao sa mga bansa kung saan sila naninirahan. Although, siyempre dahil sila ay separated, bali they remain as second class citizen sa nasabing mga bansa. Okay. Ngayon, nung panahon ni Hitler, naghahanap siya ng rason para siya ay o kaya magiging obedient ang mga Aliman sa kanya, no? Ngayon, ang nahanap niyang rason ay yung galit sa mga Diyos. In fact, sabi niya, ang dahilan ng kaguluhan sa lahat ng mga bansa sa daigdig ay ito raw mga Hudyo. Sila raw yung ugat ng kaguluhan. Okay. Pagkatapos sinabi niya na noong World War I actually, ang mga Diyos ang responsible sa pagkatalo ng Aliman.
Although kung tutuusin natin, ito ay maling narratives. Ito ay maling narratives, ano? Okay. Kaya with that, dahil sa matinding propaganda ni Joseph Goodell, so uh, inaccept yan ng mga Aliman. Kaya tuloy, talagang galit din ang mga Aliman sa mga Hudyo. Although talagang dapat kang magalit o dapat lang silang hindi tulungan ng mga Aliman na ordinaryong Aliman, no? Kasi pag nalaman na ikaw ay ah, sumusuporta sa mga Diyos, ang mga Aliman mismo ay pinaparusahan, bigyan ng mabigat na kaparusahan. So, yan. So, halos walang tumutulong sa mga Hudyo. Pagkatapos, noong yung nag-start na yung World War II, itong mga Hudyo, kinukulong sa mga concentration camp. Imagine yung kanilang pira, yung kanilang whatever position. Ito ay kino-confiscate ng government. In fact, may situation na yung tinatawag natin na pogroms. Okay, so yan, talagang pinapatay o minamaltrato yung yung kanilang mga ari-arian, hinukuha ng mga Aliman, yung mga ordinaryong Aliman. So, grabe talaga. Pagkatapos, yun nga, noong nagsimula na ang World War II, ang Aliman ay nagtatag ng mga tinatawag natin na concentration camp sa pamumuno ni Himmler. Okay? So, yan. So, lahat ng mga lahat ng mga Diyos ay tinitipon doon. Hindi lang mga mga Hudyo from Germany, kundi lahat ng mga Hudyo na galing sa mga nasakop na bansa ng Aliman, tulad ng mga sa Poland, yung sa France, sa Czechoslovakia, sa Russia, and so on. So, tinitipon yung mga Diyos, kaya nga ang tawag dyan ay concentration camp. Pagkatapos, pinagtatrabaho. Okay, yung pwede pang magtrabaho, pinagtatrabaho. Yung hindi na makapagtrabaho, pinapatay nila. So, grabe. Kaya, at the end of the war, it was estimated that mga 6 million Diyos ang namatay. Okay? Kaya, grabe yung sinapit ng yung mga Hudyo. Kaya, yung mga surviving Hudyo, ay claimor talaga nila dapat magkaroon ng State of Israel, kasi noong unang panahon talagang nandyan sila. Kaya lang dahil sa pag-uusig ng mga namumuno, so nagkaroon ng dispersal, ano? Kung hindi na ako nagkakamali, yan ang term dyan is exodus. Kaya tumakas sila from one. But then it was their dream that someday babalik sila sa Palestine. Kasi yung Israel ngayon, yan ay bahagi ng Palestine noon, sakop ng mga Palestino. But then nung bumalik ang mga Hudyo, so after a series of digmaan, yung awayan, so naitatag din ang State of Israel. In fact, pagkatapos ng ilan days lang bago declaration, o kung hindi ako nagkamali, baka a few hours lang bago maitatag yung pagkatapos maitatag yung State of Israel, sinalakay ito ng mga Arab countries.
ngunit sila ay lumaban at saka sila ay nanalo. Kaya dahil sa salakay na yan sa Israel, mas lumawak pa ang teritoryo ng Israel dahil mayroon na sakop yung mga Israel. So it become their territory. Okay, so ganun yan, ano? Kaya kahit na mamamatay ang mga yan, hindi nila hindi sila titigil sa paglaban sa mga any country na kwan sila na sasakop sa kanila. Whatever happens, talagang gusto nilang maitatag yung state of Israel. No question about that. Yung sabi nung prime minister nila na nagdeklara sila ng giyera, pagkatapos sabi niya we will win, naniniwala ako doon dahil sa ngayon maraming mga high-tech na military equipment ang gawa sa Israel. Mayroon silang tinatawag yung Iron Dome. Pagkatapos mga barko, eroplano. So kwan na sila, no, high-tech na sila with regards sa military hardware technology. Okay. Kaya pagkatapos tama naman yung ginagawa nila. Kung hindi ako nagkamali, may lahat ng mga tao sa Israel, I think at the age of 18, babae o lalaki nag-undergo ng military training. Yan. Kaya lahat ng mga yan, they are called reservists. Pagkatapos yung military training talaga, yung talagang military training na hindi ganito sa Pilipinas, yung ganito sa ROTC sa Pilipinas na kwan lang, yung marcha, pagkatapos lecture and so on, wala naman firing. Kaya Senator Padilla, wag mo nang insist yang kwan. Kung gusto, kung ako, dapat talaga yung mandatory military service kung kaya ng gobyerno. Kaya yun, so lahat ay may military knowledge ang mga yan dahil di undergone mandatory military training na kung hindi ako nagkakamali 18 months. So talagang enough para yung isang babae o lalaki na Israeli ay maging knowledgeable sa warfare. Okay? Kaya ano ba yung isang ano ba yung isa pang nabasa ko na gusto ko ring ma-share, yung personal na galit ni Hitler sa mga Diyos. Ito noong kabataan ni Hitler, noong wala siyang trabaho, nagtrabaho siya bilang construction worker. Ngayon, noong nagtrabaho siya na as construction worker, marami yung mga Diyos na nakatira sa lugar kung saan siya nagtatrabaho. So nakikita niya yung magandang buhay ng mga Hudyo na parang tinatanong niya bakit ito ay Germany, ngunit yung nag-i-enjoy yung mga Hudyo na hindi naman talaga parang genuine na mamamayan ng Aleman. Kaya yun, parang nag-grow yung hatreds niya sa mga sa mga Jews. Kaya yan ang naging pinuno siya. Talagang ni persona yung kanyang galit at yun siguro yan ang isang dahilan kung bakit ipinapatay niya yung mga more than 6 million Diyos. Maybe ang nag-implement diyan si Himmler,
kay si Himmler, yung Gestapo at saka is leader. Ngunit kung walang basbas si Hitler, hindi gagawin yan yung final solution kung saan papatayin yung mga Diyos sa Europe para daw walang sagabal sa development ng iba't ibang bansa. Pagkatapos ito raw yung mga inferior race na dapat i-delete sa daigdig. Okay? So muli, salamat. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Mabuhay tayong